Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Saling 47. Impeachment trial batok kang Vice Presidente Sara Duterte nagsugod na. Senador Cheese Escudero napilihan sa mga kaubanan isip presiding officer. Laing-laing hulga sa pagpamumba ug guban pa sa dakbayan sa Sugbo, seryosong girespondihan sa mga otoridad. Samtang klase sa usa ka tunghaan sa Talisay City ug sa Olango Island suspendido tungod na usab sa laing hulga. Senador Rodante Marcoleta mitahan sa mga otoridad humanalot sa warrant of arrest gikan sa Sandigan Bayan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan. Maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes Tecling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Og karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, ni Boylo na karong hapon ang impeachment trial kang Vice Presidente Sara Duterte sa Senado. Na hukman sa mga kaubanan nga mga senador nga si Cheese Escudero ang mamahimong presiding officer. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nagsugod na ang giatangang impeachment trial kang Vice Presidente Sara Duterte sa Senado. Mabot sa 21 ka mga senador ang present o gibuhat ang ilang tulubagon isip senator judges sa impeachment court. Naausab ang habig sa prosecution o defense panel alang sa preliminary discussion. Nasabutan sa House Prosecution Panel nga tukion ang giingong hulga ni Vice Presidente Sara Duterte ngadto kang Presidente Bongbong Marcos Jr. o mga kaalyado nga mao ang usa sa mga impeachable offense. Ato sa pagsugod, gibuksan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang botasyon alang sa pagpili sa presiding officer sa impeachment court. Apan gikabalak-an kini sa managsuong kahitano og mibarog nga mas mayong sundon ang konstitusyon diin ang Senate President mao ang mo preside sa impeachment court. The prosecution is here. I think they're ready. The defense is here. I think they're ready. Let's give the Filipino people, a fair trial. Hindi po fair kung pipiliin natin kung sino ang kahit sinong magaling, kahit ako piliin nyo. Hindi ko po tatanggapin yon kasi mali po yon. We give effect to the intents of the framers of the Constitution. With this vote, did we give effect to the intentions of the framers of the Constitution? Sinabi nga Senate President ang magpe-preside. Human sa botasyon, napilian nila si Senator Francis Cheese Escudero as a presiding officer sa boto nga 12 ang pabor o 8 ang supak. Sa ding gipangayuan og reaksyon ng mga kaubanan sa Senado, nakita nilang gisunod nila ang nangaging mga lagda. Apan hugtanong gikabalak-an sa managsuong kayetano, ingon man sa mga senador gikan sa mayorya nga wala gitahod ang mga framers sa konstitusyon. Wala ni tambong si Vice Presidente Duterte sa unang adlaw sa hearing, apan anaa ang iyang mga abogado dungan sa ilang pagtahod sa mga prosesong himuon sa impeachment court. Gian Navarro, CCTN News.
Mukabat sa 6,000 ka mga pulis ang ipakatap sa Philippine National Police aron magbantay sa seguridad sa palibot sa Senado. Subay kini sa nahimong pag-abli na o pagsugod na sa impeachment trial kang Vice Presidente Sara Duterte. Matod sa tipamaba nga si Police Colonel Allen Reyco nga kumplito na og hanay na ang ilang komprehensibong security plan aron masiguro ang kahapsay o kaluwasan sa palibot. Matod niko, padayon usab ang ilang intelligence monitoring batok sa bisan unsang hulga. Nipahigayon na sila og final coordinating conference sa tanan nga unit sa kapulisan alang sa katapusang preparasyon sa seguridad. Kinahanglanon alang ni Gobernador Pamela Baric 4 ang kalinaw o hugot nga seguridad sa palibot aron magpabilin ang kalambuan sa Sugbo. Gibutyag niya kini atubangan sa mga sakop sa Police Regional Office kon PRO7 atol sa flag raising ceremony Lunes sa buntag. Gipasalamatan ni Baric 4 ang mga pulis nga nakatabang sa usab sa pagsaka sa investors' confidence tungod sa hugot nga seguridad nga gipatuman sa palibot. Dako ang pagsalig ni Baric 4 sa kapulisan nga padayunon ang ilang tulubagon nga mao ang paghatag og seguridad sa tanan nga panahon. Giuyonan ni PRO7 Director Brigadier General Arnold Abad ang baruganan ni Baric 4 din adunay papel ang yanong tao paglikay sa bisan unsang krimen sa palibot. Mga barangay sa siyudad sa Mandawi gimanduan sa pagpakatap og usa ka tanod sa matag tunghaan. Samtang coordination meeting tali sa kapulisan og mga tunghaan sa siyudad gipahigayon. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Isip kabahin sa pagpaligon sa seguridad sa mga tunghaan sa syudad sa Mandawi. Giawhag ang 27 ka barangay sa Dakbayan sa pagpakatap og usa ka tanod sa matag eskwelahan nga anaa sa ilang barangay. Kini pagtabang na sa pagsiguro sa kalawasan sa mga estudyante ug kawani. Before mag di ko rata mo kuan mo labay lang ba sa school sa karon ato paningaon nga nag-deploy sa sud. Sa schools or tanod or barangay peacekeeping action team kanang mga BPATs mga volunteers man sila. Mato ni Borbaho nga nipahigayon na usab sila og inspeksyon sa mga gamit sa estudyante sa ilang barangay sa kanduman sa pagsugod pa lang sa klase. Mga gunting mga pintel pen gikuha sa mga tanod kay ang gamit magbandal sa pintel pen yang gunting watag ibaw kung sa ikuan nya turnover sa mga maestra. Nasa project pwede nagkuhan na gani. Samtang niadtong Biyernes sa hapon, gipahigayon sa Mandawi City Police Office ang coordination meeting tali sa mga pampubliko o pribadong eskwelahan sa syudad. Gitambungan kini sa mga station commander sa unom ka police station, mga prinsipal o opisyales sa syudad. Atol sa meeting, gipresentar ang security deployment plan, pagpakatap og kapulisan sa tanang 89 ka eskwelahan sa syudad. Aduna usab gipahigayon nga open forum aron pagtubag sa mga kabalaka sa mga tunghaan din lakip sa gihisgutan ang legal nga sumdanan kung maglambigit sa mga malapason nga minor de edad. Maria Rose Sagarino, CCTN News. Nagkadaiyang mga sektor din sa Sugbo miawhag kang Senador Risa Hontiveros nga mudagan sa pagkapresidente karong 2028. Nagkayusa ang mga mananagat, kabatanunan ug ubang grupo alang sa maong nga awhag. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nagabot sa usa ka pribadong tunghaan ang kapin 4,000 ka mga individual aron paglusad sa Risa na movement dinhi sa Sugbo niadtong Sabado. Kini aron pag-awhag sa mga Sugboanon kang Senador Risa Hontiveros nga mudagan pagka-presidente sa tuig 2028. Nagtapok ang mga representative gikan sa mga kabatanunan, urban poor, labor, fisher folks, LGBTQ+ community, religious sector ug ubang people's organization. Bit-bit ang ilang mga bandera, ang yano nilang panawagan nga magbaton og kabag-uhan sa nasod sa maabot nga panahon. Lakip sa mga mipadangat og suporta, mao ang mananagat nga si Joksan Branzuela, human sila gisuportahan sa opisyal. Samtang nakita sa partido Manggagawa Cebu ang katakos sa opisyal aron ipalanog ang katungod
isip aktivista. Wala siya isino, no? Isagasaan niya ang pogo, ibangga niya ang mga religious cult, no? Ibangga niya ang mga dagkong interest sa atong nasod para lang panalimtan kitang mga gagmay nga tao. Lakip usab sa mga mihangyo og suporta ang mga content creators. Maong nakita sa political vlogger nga si Lovely Granada nga adunay dakong bentahe ang Sugbo alang sa kandidatura ni Ontiveros. I always see myself as ordinaryo ra bitaw nga Pilipino nga ni boses ra pud online and offline para ipaglaban ang atoang karapatan bilang Pilipino. Nasayrang lakip sa mipaluyo sa Risa na movement mao ang grupong Magdalo. Giangkon sa kauban nilang si Gary Alejano nga dako-dako ang ilang trabahoon, ilabi na nga mas kusog ang kaatbang. Si Risa, kaibaw yun, na-criticize siya. Kaibaw si Risa, kapag mutindog siya na ay consequences, but despite of that, itindog siya, no? Ubangon siya, hindi siya nahadlok. Wa kasimana ang nakalabay, gibutyag ni Senador Risa Ontiveros ato sa pagbisita niya sa Sugbo nga seryoso niyang gikonsiderar ang kandidatura sa umaabot nga presidential elections. Paday ni noon ang mga panagsabot sa ilang kaubanan kung kinsa man ang himuong bugtong pambato sa oposisyon karong umaabot nga eleksyon. Gian Navarro, CCTN News. Musunod, laing-laing hulga sa pagbamumba ug uban pa sa dakbayan sa Sugbo. Seryosong girespondihan sa mga otoridad. Samtang klase sa katungan sa Talisay City ug sa Olango Island, suspendido tungod sa laing hulga. Kanang uban pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
paglaom ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawad ana og pagtuo sa ilang kaugmaon. Daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, atong gipakita nga adunay mga tawo nga andam mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom. Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan. Bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o kaluoy o pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag o kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsoon, hinahot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahimong instrumento sa gugma o panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga Gugma Mo Paglaom Ko. Daghang salamat ang inyong alagad si Miss Jane. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Balik sa atong mga balita, mga hulga sa pagpamomba ug susamang insidente sa Cebu City. Seryoso girespondihan sa mga otoridad. Mipahimangno ang mga tinugyanan sa balaod nga daling masakpan ug kasuhan kung kinsa ang nagpaluyo niini. Ang kasiren hatod ni Gia Navarro. Daling girespondihan sa mga otoridad ang lain-laing mga hulgang nadawat gikan sa nagkadaiya mga establishmento. Niatong Biyernes sa gabi, gitubag sa PNP, disaster teams o guban pa ang bomb threat sa kamall sa IT Park Dakbayan sa Sugbo. Subsob ang nimong pagsusi, entero palibot sa mga mall, human nakadawat og report kagingong nakasud ang improvised explosive device sa pansayan sa second floor. Human sa tumang pagbahas-bahas, negatibo sa bisan unsang explosive device ang maong mall. Pero sa akong pagtanaw, istorya na po sa atong city, wala gyud klaro nga kalit lang ang suit. But ako lang masigurado lang yun, siguro ta, o naata karon yun. Samtang lain-laing hulga ang nitumaw sa ubang establishmento gamit ang social media. Pagkasabado, giblotter nga to sa PNP ang giingong suway nga hulga sa pagpamusil sa Inayawan National High School. Nasakpan ni noon sa mga otoridad nga sa 13 anyos kilalaki ang nagpaluyo nini o gipaubos sa intervention sa DSWD. Nagdigatibo sab sa bomba ang usa ka condominium building human girespondihan ang maong hulga niatong Domingo sayo sa buntag tungod kini sa paspas nga pagtubag sa mga pulis ug disaster team. Maong nagkanayon si Consel Dave Tumulak nga kini nagpamatuod nga giseryoso sa mga otoridad ang matag hulgang nadawat kay matud pa dili kini angayang kakumpiyansahan. Ano ko ninyo kini mga mo report kung doon naman ugaling mga hulga ngayon niini tinuod man ugaling.
pangita mo og bisan kinsa nga mga law enforcement agency o baka kinsay mga tao nga naa sa gobyerno o baka doon na mo'y mga kaila nga dali lang makakonect nga to sa atong kapulisan. Padayon ng investigasyon sa PNP nga mo'y nangunay sa pagsusi kung kinsa man ang nagpaluyo sa ubang matang sa hulga. Malipay na lang po ta kay it turn out nga dili di tinuod. But just the same, usa na siya kadakong pagbalda sa eskwelahan o operation sa usa ka negosyo, and this could lead to economic problems later on kung ato na sigihon. Kalapasan sa Presidential Decree No. 1727 ang atubangon sa mga nihimo og bomb threat, apil na ang bomb joke. Silutan ang mga nagmalapaso nini og hangtod 5 katuig pagkapriso og multa hangtod sa 40,000 ka pesos. Mumipay mangno ang mga tinugyanan sa balaod nga mas paspas na ang pag-trace sa mga otoridad, ilabi na sa digital platforms kung kinsa ang nagpaluyo sa mga hulga. It could be traced, but depending on the assistance to be extended to us by the provider, such as Facebook. Ian Navarro, CCTN News. Kapulisan sa syudad sa Sugbo padayon pa sa ilang pagsusi kung kinsa ang responsable sa hulga sa downtown area. Ang kasiran hatod ni Arnold Bustamante. Padayon pa ang gihimong investigasyon sa Cebu City Police Office sa natabong hulga sa pagpabusir sa sulod sa kampo sa Cebu Eastern College sa Dalan Leon Kilat, Barangay Pahina Central sa Dakmay sa Sugbo nituga Huwebes. Mato ni Police Colonel Enrique Sumalde, ang officer in charge sa Cebu City Police Office, ngayon ang gimanduan ng mga investigador nga makikalayon sa PNP Regional Cybercrime Unit 7, National Bureau of Investigation ug ubang Intelligence Office aron mahibaw-an kinsa ang tinubdan sa mga pagpanghulga. Apan ang girugang nga human masuta nga wala ray peligro ang mga tinun-an magtutudlo og mga faculty members sa Cebu Eastern College. Gidugang nga niya og gidaganon sa mga personnel nga gipakatap sa mga tunghaan sa sudad sa Sugbo. Yang mando sa mga sakop nga gidestino sa police visibility nga kadunayon na pag-roving sa palibot sa tunghaan ug makisayod kung naaba sa luwas aga mga tinun-an. Patuloy po tayong nakipag-coordinate sa iba-ibang agencies like the Cybercrime Unit, NBI, yun po ang natin. Sa effort na rin po ng ating intelligence operatives. Narawagan sa sumandi sa katawahan sa syudad nga dili himuong kumidya ang pag-post sa social media sa pagpanghulga tungod kay makahatag kini kahadlok. Kung doon naman sila problema labing maayo, nga budangop sila sa labing duol nga police station aron mahatagan dayon nila kini sa pagtagad. Sana yung mga ganun na mga issues or mga Facebook na threatening messages, wag na po sana nating gawin yon, and kung may mga problema lang po tayo, ilapit na lang natin sa mga law enforcement agencies natin, lalo na po sa Cebu City Police Office. At makikipagtulungan po kami sa community and sa mga individuals po natin na medyo nakakapag-isip ng hindi maganda. At lagi pong nakaalalay ang Cebu City Police Office sa security po ng community natin, ng mga estudyante natin, at sa lahat ng school administrators. Kahirumduman nga human makadawat og report ang Carbon Police Station 5 sa hulga sa tunghaan. Nagpakatap dayon ng CCPO ug mga personnel uban sa pakikalayon sa Explosive Ordnance Disposal kon EOD, Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office, Barangay Pahina Central Barangay Public Safety Officers kon BPSO ug mga tinugyanan sa tunghaan. Ginusa dayon ang inspection ug security assessment sa tibok campus kung doon na ba'y kadudahan nga butang sama sa bomba. Gipagawas ang tanang tinun-an, magtutudlo, faculty members ug mga trabahante sa tunghaan aron ipahigana pagsusi sa tanang suog kung nasuta nga luwas ra sa peligro ang tanang tao sa sulod tungod kay wala sila nakita nga problema. Arnold Bustamante, CCTN News. Pipila ka mga tunghaan sa Sugbo gihulga na usab sa pagpangatake. Tungod niini, gisuspenso ang klase sa syudad sa Talisay. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Suspendido ang klase karong adlaw sa Talisay City National High School, lakip na ang Talisay City Elementary School. Kinitungod sa Facebook post sa account nga Zane Bacalso nga nang hulga nga adunay mahitabong pagpang-atake karong Lunes. Busa nakahukom si Talisay City Mayor Samsam Gulias nga suspensohon ang klase. Inabagan sa mga sakop sa kapulisan ug Talisay City Department of Education, ingon man mga sakop sa SWAT team aron nga masusi sa mga otoridad ug masiguro nga luwas ang tibuok compound. Gipasalig ni Gulias nga subayon ang tag-iya sa maong account aron nga manubag sa balaod tungod sa kahadlok nga gihatag niini sa mga tinun-an ug mga magtutudlo. Samtang laing social
social media post kaganinang buntag ang nakahatag og kabalaka sa mga ginikanan tungod sa hulga sa pagpamusil sa eskwelahan sa Barangay Tinggo sa isla sa Ulango sa siyudad sa Lapu-Lapu. Usa ka individual nga adunay username nga Leonido Inok ang ni-post sa pagpanghulga buntag sayo apan gidelete kaganinang udto. Sa iyahang post, nihulga nga masusama sa pagpamusil sa Tacloban City ug nibahad sa pampublikong high school sa Barangay Tinggo. Nipadayag kini og kasuko may kalabutan sa giingog pagpangbuli sa iyang igsuon. Pipila sa mga ginikanan ang nipadayag og kabalaka sa kaluwasan sa ilang mga anak. Ang pipila ang nag-share sa mensahe ug nanawagan sa mga otoridad nga moaksyon gilayon aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante ug mga kawani sa tunghaan. Si Kapitan Odi Flores nagkanayon nga nipakatap og kapulisan ang Ulango Police Station sa eskwelahan aron pagsusi. Wala lang una gisuspenso ang klase. Nagpadayon ang investigasyon sa pagtino sa nagpaloyo sa maong pagpanghulga. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gitunong sa Cebu City Government ang usa ka mobile kitchen unit ngadto sa Barangay Calamba nga magamit panahon sa diniliang tabang ug uban pa. Gawas niini nadawat usab sa barangay ang usa ka mobile lift vehicle alang sa mga PWD diin gigastuhan kini sa dakbayan og 4.6 million pesos. Mato ni Kapitan Esther Concha nga nagagikan sa PAGCOR funds ang pondo nga gigamit alang niini. Suma pa niya nga magamit ang mobile kitchen panahon nga adunay emergency og feeding programs aron pakanon ang mga nanimuyo. Mahimo usab nilang ipagamit ang maong mobile kitchen unit sa mga silingang barangay ilabi na panahon nga nanginahanglan og tabang. Hindi man sad nato ipagamit sa silinganan, no? Ya ang giingon ni Mayor ganina pwede ra sad niya magamit sa katang programa ron sa DSWD, no? So, why blema? Amo pang himo ang ordinance pod. Gisaulog kaganinang buntag sa siyudad sa Mandawi ang Nutrition Month pinagi sa usa ka programa sa City Hall grounds. Gipasiugda nga ang mayong nutrisyon dili lamang responsibilidad sa gobyerno kundi usa ka hiusang paningkamot nga magsugod-sud sa panimay ngadto sa nagkadaiyang sektor sa siyudad. Ang mga mitambong sa programa kaganina mga gikan sa nagkadaiyang barangay gipanghatagan usab og vitamins ingon man gatas. Lakip ang mga mabdos ug mga inahan nga nagpasuso. Aduna sa gipahigayon nga agri-fair sa nagkadaiyang lokal nga mga produkto ug aduna usay one-stop health services. Musunod, Senador Dante Marcoleta, mitahan sa mga otoridad, humanalot sa warrant of arrest. Kanaguban pa mga balita sa magbalik sa Sairi 47. Ito po ang programa na hatid sa inyo ng OzoMed Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No? Sinasabing degenerative diseases, kadalasan ani iniisip ng mga tao no nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma, Dok. Pero unsa ba gyud ka vague, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases, Dok? Yeah. So yung buong katawan, as we age, as we use it lagi, talagang dahan-dahan masisira yung mga cells, mga tissues, yung organs natin, dahan-dahan masisira yun siya. In our age today, it is very important that we have to really value yung aging process na to. Toxic na lang yung pinag-uusapan natin, but gaano ka-importante this time? Yung mga tao dapat sila educated about these changes ng global health. It is not the infectious disease that predominate. It is the non-communicable disease or chronic diseases. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw.
inisip ko ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Di ba sabi niya, by His stripes, I am healed. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Hapon nga tigulang og hubakon, sugot siya kay iya lang hok-hokon, og iya lang oto-otoon. Ay Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan, gihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7, nakakasong panayong gisubay at taganong katinawan, pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN.
Balik sa ato mga balita, Senador Rodante Marcolita mitahan ngadto sa kapulisan human nalutsan og warrant of arrest batok kaniya. Matod sa opisyal nga gilauman na niyang daan ang pagsikop kaniya maong atubangon niya kini. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Misurrender ngadto sa kapulisan og gida si Senador Rodante Marcolita sa Camp Crame kaganinang buntag human mipagawas og warrant of arrest ang Sandigan Bayan batok kaniya. May kalabot kini sa giatubang niya ang kasong plunder o pagpanlimbong nga may kantidad og 75 million pesos. Midiritso usab sa Sandigan Bayan silang Interior Secretary Junvic Remulla ug ang Criminal Investigation and Detection Group. Sakay si Marcolita sa usa ka coaster bus sa PNP o gida usab sa CIDG aron ipaubos sa booking process. Sa wala pa siya hingpit nga gitunol ngadto sa otoridad, gilauman ang daan ni Marcolita ang arrest warrant ug andam niya kining atubangon. Mitambong si Marcolita sa Sandigan Bayan 3rd Division ni anang panahuna alang sa hearing sa kasong giduso sa Ombudsman batok kaniya. May kalabutan kini sa gayong wala pagdeklarar sa campaign donations nga iyang gidawat alang sa kandidatura ni atong 2025 elections. Nidusuon ta og mosyon si Marcolita apan nahukman sa Sandigan Bayan nga adunay igong basihan o probable cause aron ipadayon ang kaso maong giluwatan siya og warrant of arrest. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Patay ang usa ka 33 anyos nga babay human gidunggab sa makadaghang higayon sa iyang kapuyo gamit ang gunting tungod sa grabing selos niadtong Sabado sa gabi sa sitio Dapdap, Barangay Dumlog, Dakbayan sa Toledo. Giila ang biktima nga si Antraya Manyakap. Kinsa nakaangkon og mga samad dinunggaban sa iyang agtang, naong ug liog nga miresulta sa iyang kamatayon. Naangol usab ang iyang ama-ama nga si Pedro Madrid Rizal. Kinsa nisulay sa pagluwas kaniya. Ang sospek kasi Cyril Cabaluna, usa ka manghihaway og baboy sa slaughterhouse sa syudad ug lumulupyo sa Barangay Talavera. Nadakpa na usab sa gilusad nga hot pursuit operation sa kapulisan niadtong Domingo sa buntag sa Barangay Kambang ug Toledo City. Sa investigasyon, giingong grabing selos nga giduyugan sa paggamit o ginadiling droga sa sospek ang nag-unang motibo sa krimen. Nadakpan sa buy-bust operation ang usa ka ex-convict atol sa buy-bust operation sa PDEA ug PNP kagahapon sa Barangay Subang Dako, siyudad sa Mandawi. Giila ang dinakpan nga si alias Bibong, 40 anyos ang panuigon na nimuyo sa maong nga barangay. Nakuhaan si alias Bibong og 50 ka gramos nga giduho ang shabu nga mi kantidad og 340 mil ka pesos, ingon man cellphone ug man mga drug paraphernalia. Matod sa PDEA 7 nga nadakpan si alias Bibong tungod lang sa pagpayuhot og iligal nga drugas niadtong 2017 apan nakagawas kini human gipaubos sa plea bargaining agreement. Nasuta sa investigasyon nga makadispose ang ex-convict og hangtod 300 gramos nga drugas matag simana. Giila pa sa mga otoridad kung kinsa man ang supplier sa maong dinakpan. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales Tecling. Hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47. Ang kinabuhi puno sa hagit.